So, ayan po, magandang hapon. Ay, tanghali po dito, magandang umaga po dyan po sa ibang bansa. So, today is November 25. Sabi ko nga po, every month ito po yung nilolook forward ko na makasama ko po kayo. And I'm blessed po, lalong-lalo na po. Nag-share nga po ako dun sa mga bago po ako mag-start for ano lang po. Nag-share nga po ako dun sa mga members namin sa church na nakakasama ko po. Sabi ko sa kanila, uy, mag-attend po kayo ng daybreak. So, tinatanong po nila, ano po yung, paano ba yung daybreak? So, sige, minsan, lalo na po din sa school, pag time ng 1 p.m., bababa ako kasi nasa office po ako, sa church po ako sa taas eh. Ngayon po wala akong pasok. So, sabi ko sa kanila, the other day, sabi ko, pag isasama ko kayo for daybreak. So, uh, ganun po siya. So, for today po, ito po yung nabigay po sa atin na text and yung makikita po ito sa Old Testament, ang sabi is from the First Samuel chapter 16 verse 7. People judge by outward appearance, but the Lord looks at a person's thoughts and intention. So, napaka ano po ng text natin ngayon. Nowadays, bago po ako magpatuloy, ah, meron silang palaging sinasabi nila na pag motto or kasabihan na sabi nila, don't judge a book by its cover. So, doon po siguro pinagbasihan yung dito po sa ating ano po, pag-aaralan. So, for November 25, eto na po, next slide po, yung atin pong pamagat na is the ugly poet. So, next po is, eto po yung atin pong pagbubulay-bulayan. So, I will read it po and then later po, we will have our reflection. So, he was only 5 feet tall and his huge head looked too large for his body. It looked even bigger with the large wig he wore. His nose was crooked, his eyes small and piercing, and his body frail. Physically, there was nothing appealing about him. So, itong taong na ito, dito po sa devotion, kumbaga po, inay, uh, in-identify nyo or tag nito, inano niya yung physical appearance po nitong ano natin, pag-aaralan or the devotion. So next po is, he fell in love with a young woman, proposed to her. But her insensitive answer was, I like the jewel but not the setting. He never married. Who was this unfortunate person? So ito pong ating ano is, his name was Isaac Watts and he is considered to be the father of English hymnody. So kung aware po kayo or meron po tayong nakita na po kayo ng mga yung hymnbook po natin. So makikita po natin sa writer dun sa mga hymns po is one of them is Isaac Watts. And then Watts was born in Southampton, England in 1674. His father, a schoolmaster, was a devout Christian who was twice imprisoned for his faith. From his youth, Watts began to show his poetic genius. So magaling po sa pagsusulat ng mga tula po si Watts. When he was 18, he complained to his father that the psalms, which were the only songs used in his church, were poorly paraphrased for singing. Next po is, being a schoolmaster, his father challenged him to write something better. So, di ba kanina po nabasa ko, dun sa nabasa ko is nagko-complain po siya sa tatay niya. So, ito po yung sabi ng tatay niya, his father challenged him to write something better. Young ones did just that, and the next Sunday, his first hymn was sung in the worship service.
It contained a verse that proved to be prophetic of the contribution that Watts would make to English worship. Ito po yung nakasulat. Sabi niya, "Behold the glories of the Lamb amidst his Father's throne, prepare new honors for his name and songs before unknown." Within the next 2 years, the youthful Watts wrote the most of the 200 hymns contained in his hymns and spiritual songs, which is published in 1707. The first real hymnal in English, in 1719, he published his Psalms of David, in which he gave a New Testament perspective to the words of Psalms. So nagbase po siya sa Bible, which is the Psalms, doon po siya kumuha ng mga kinompose po niya ng songs, at even now po ginagamit natin. A familiar example in his is his version of Psalm 72. Jesus shall reign where the sun shine does his successive journeys run, his kingdom spread from shore to shore, till moon shall wax and wane no more. When Watts was 38 and experiencing one of his frequent bouts of poor health, his good friend Sir Thomas Abney invited him to his estate for a week recuperation. When no improvement was seen, the Abneys invited him to stay on. Watts became such a well-loved part of the family that he stayed there for the rest of his life, another 36 years. Humanly speaking, Watts had many strikes against him. He suffered ridicule for his appearance, rejection by the woman he loved, and continual poor health. Even his living situation was dependent upon the goodwill of a friend. Yet, in spite of all that Watts led a richly productive life. The night before he died, he said, "I am a sinner, Christ is my Savior. I can let all else go, the finished work of Christ, my Savior. I can let all else go, the finish of the work of Christ is all my hope. To depart and be with Christ will be far better." Isaac Watts died on November 25, which is today, in 1748, having written over 600 hymns. His vision was to enable God's people to be able to sing words of scripture in meaningful poetic form. Many of his hymns, such as "O God, Our Help in Ages Past," "When I Survey the Wondrous Cross," and "Joy to the World," are still frequently sung today. The church continues to worship God through the words of Isaac Watts. So, nakita po natin, no, before po yung reflection natin, yung text natin, it's all about, yung sabi nga po kanina, nung kanina pong binasa ko, it's yung tao ay nagja-judge siya according dun sa nakikita niya sa panlabas. Pero ang Panginoon po, tinitignan niya yung nasa sa loob po natin bilang tayo. So si Isaac Watts po, sabi ko nga po kanina, he was born na hindi siya ganun kagwapuhan. Kumbaga po, hindi siya, kung sa physical, hindi siya po pasado. Pero nakita po natin yung naging ministry niya, hindi naging balakid yung physical appearance, but then he used his talent by writing nga po yung mga hymns, at even now po as Christian, nag-i-speak pa rin yung buhay niya, yung kanyang naging buhay through the songs na nagawa po niya. So for our reflection, ito po siya. How do you think you would have reacted to Isaac Watts? Do you like
most of us look on the outward appearance, or like God, look upon the heart. Ganun po siya. So ito pa po yung ano niya. Unfortunately, we live in a culture that focuses on outward appearance. We venerate the beautiful and disdain the ugly. If that is our attitude, we will miss the Isaac Watts of the world and be poorer for it. So yun po ang atin pong devotion for today. To God be all the glory po. So for reflection na po tayo. Meron po, share po ang ating pong ano po dito, reflection. Po ba? Or makakapagdagdag po sa atin pong pinag-aralan ngayon or sa atin pong narinig. Sige po habang naghihintay po tayo. Ganito po, no, sa panahon natin ngayon, ang mga tao, ang daming ng enhancement, no? Kasi nga po, they are, wala pong masamang maging ano, no? Pero minsan, may mga tao pa rin na kagaya po ng binasa ko, yung kapag hindi ka maganda or hindi ka gwapo, parang hindi ka in. So, may mga tao nga, they are improving their physical appearance para yun nga po matanggap siya ng tao, matanggap sila ng kapwa nila. But ito pong sa devotion natin, it's uh, ipinapakita na ang Panginoon hindi siya tumitingin kung doon sa panglabas nga po, no. And even po yung ano natin, yung ah, kayamanan, hindi rin siya tumitingin ng Panginoon doon. Kung hindi yung desire ng puso natin na makapag ano sa kanya, makapag-serve, makapag-worship, and makapag-share ng word sa ating kapwa. So, paano ba natin ano po, kung hindi man tayo din kasing galing ni Watts sa pagsusulat ng ano, siguro po yung pinaka-challenge din sa atin na pandagdag lang po even ano, yung maganda na pwede nating gamitin na meron tayo para sa Diyos, yung ano po sa atin is gamitin natin. Kasi 'di ba nga po may kasabihan na doon sa Bible na may binibigay din ng Panginoon sa atin ng mga abilities, talents, and skills. Kapag ito ay hindi natin ginagamit, mawawalang saysay yon. Pero kapag ginamit natin kung ano yung mayroon tayo, later on, may enhance natin yan. Later on, mas lalo tayong mag-grow and mas lalo tayong maraming mako-contribute, lalong-lalo na sa ministry na meron tayo sa ating mga kanya-kanyang mga simbahan or kung wala tayo sa simbahan, organization, or even kung saan po tayo nakikisalamuha. Ganun po siya. So, meron po karagdagan. Meron pa po. Si Finet, sa inyo Okay. po sila. Oo nga po eh, tahimik natin ah. Kinakabahan po ako. Naman tayo. Dalawang bagay lang yan dyan. Opo. Mag-heart po kayo kung naintindihan nyo Oo yung nga, talagang ating pong devotion for today. taimtim na ano, nagbubulay ng Reaction na lang ulo. po. Ayan. Thank you po. Ayan. And praise God, praise God. Mm. Good morning po. Tawa Ayun. naman. Salamat, Natawa Ate, naman ako kay Ate John. Ayan. B. Ay kasi, sorry dito. Naalala ko lang yung recent ng Universe pageant, di ba?
Na ewan ko po kung Opo. napanood ninyo yun o narinig ninyo yung comment nung owner, yung transgender na owner, di ba? Meron Opo. siyang sinabi na ano ba yun? Kasi si husband ang nagkwento sa akin tapos nag-react ako. Para bang ang sinabi niya is ayaw niya talaga ng itim. Kasi di ba yung first runner-up is black siya. Oh, sorry for the word na Opo. black. Pero ang Philippines naman, ang Philippines, tawag dito, representative natin is also black pero napakaganda niya, di ba? So, yun lang, sabi ko, bakit na-allowed, di ba, ang tindi na ng mga ah, yung pangyayari ngayon, yung mga changes, yung gano'n. Tapos yung Yes po. ah yun lang, yun ang naiko-connect ko sa dito po sa devotion natin. Sabi ko, parang walang kahit sino naman sa atin walang karapatang mag-judge, walang karapatang ano, 'di ba? Kasi pare-pareho tayo sa mata ng Diyos. Anyway, aalis tayo dito pag kinuha niya tayo, wala naman tayong madadala, even yung kulay, even yung ano, wala tayong madadala lahat-lahat 'yan. Kaya dapat hindi ginagamit 'yun para pangyabang or gamitin para sa makaangat sa tao, yung gano'n. So, yun lang po ang Opo. gusto kong i-comment. Hindi ako natutuwa dun sa ano sa comment niya. Mm, Hindi na nga ako natutuwa sa kanya. Hindi ko siya ginajudge, pero alam naman natin, di ba, na kung sino siya, alam natin kung ano. So, sa pera lang, ang pera nga naman, di ba, ang nagagawa ng pera, pero hindi pa rin doon talaga nakabase yung buhay natin, lalo na tayong mga Kristiyano. Yun lang po. Thank you, Jack. Salamat po. Si Ate Hello. Vida, dito Pwede ba? po Ate ako. Vida. Amen. Thank you, Pastor Jean. Sister Babes. Ayan, si Pastor Jeneline. Go ahead po, Pastor. Nag-unmute po kayo. Apa. Thank you po. Okay po. Kasi napakaganda po kasi tunay nga na ang mga tao po ay talagang nakatingin sa panlabas na anyo, pero ang Diyos po ay nakatingin sa ating mga puso. At dito ko po nakita yan sa Song of Solomon kasi ito po yung books na binabasa natin ngayon na every morning. Nang sabi nga po doon ng isang babae, look, sa Song of Solomon chapter 1 verse 6 nang sabi, look not upon me because I am black, because the sun hath looked upon me. My mother's children were angry with me. They made me the keeper of the vineyard, but mine own vineyard have I not kept. So, cut the long story, kung mga pangit, kung baga, ginagawa na lang kasambahay, ginagawang ganito. Pero ang nakikita ko, kasi sa church, meron po doong parang ano siya, special child siya. At saka, kung baga, yung ano, parang walang-wala siya, yung mukha niya, ganun. Pero ang nakita ko sa kanya, very supportive siya sa church, very ano siya, pero siya ay tinataboy ng mga magulang, parang kinakahiya, tapos sa akin lang siya umiiyak. Pero ang nakita ko sa kanya, habang naglilingkod po siya sa Panginoon, habang nag-ano siya, o tawag dito, yung tumutulong sa church, sa paglilinis, lahat-lahat, nagiging attractive siya eh, sumisikat po siya eh. Kaya yung kagandahan minsan na inaasam ng karamihan upang sumikat, upang maging in, at sa panahon natin ngayon, napakarami na pong mga, wala na pong maitim ngayon kasi napakarami na pong pampaputi, maraming glota, maraming mga, tawag, ang dami pong mga pampaputi. Pero ang nakikita ko pa rin, kapag wala po ang Diyos sa kagandahang panlabas, pangit pa rin sa paningin ng mga taong may relasyon sa Panginoon. So, yun lang po ang nakikita ko. Kaya tunay nga na ang Diyos, kapag tumitingin po siya sa tao, pantay-pantay at lalong kumikinang at lalong nagiging attractive yung mga tao, kahit anong kulay man, lalong uma-attractive kapag napakalapit sa Diyos kasi ang kaluwalhatian at kaninningan ng ating Panginoon ang siyang doon nagniningning sa kanyang buhay. Yan lamang po ang na ano ko, parang gusto ko lang po talagang sabihin. God bless po sa lahat. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Pastor Jeneline. Okay, sige po. May oras pa tayo. So, sino pa po ang gustong magbahagi, mag-reflect dun po sa ating reflection? Baka meron po tayong naaalala
mga karanasan o kasalukuyang mga nangyayari that we would like to uh, reflect on in relation po sa atin pong devotion this morning. Mag-unmute lang po kayo. Siguro po yung isa pong naaalala ko yung yung 'di ba sa Bible, ah, nung pinuntahan ni yung si David nga, 'di ba, yung pinuntahan ni Samuel, inutusan ng Panginoon si Samuel para i-anoint the young David to be the next king of Israel. Ang hinahanap niya yung yung isang ano ba to, matipuno, parang ganun, di ba? Yung description, yung talagang features, appearance of a king. Isang matipuno, isang handsome, yan, parang warrior-like siguro appearance. Ganon. Pero ang Panginoon mismo ay nagsabi, do not look at the appearance nga. Dahil ang Panginoon, totoo yun, pag binanggit po natin, He looks at the heart. He looks at yung condition ng puso ng isang tao. And uh, he can turn that person, however his outward appearance is, into someone na talagang uh, magiging uh, looking beautiful in the sense na there's beauty inside. Na yun ang lalabas, yun ang magra-radiate, yun ang makikita ng mga tao. Okay, so sige po mga pa, meron pa po tayong time mga kapatid. Anyone can share as well? Ako, Ate Hello, good Finet. Okay, go morning. ahead. Go Ay, Sige, ahead. Ate Em. Oh, good morning. Sorry. Ako, sandali lang kasi nag-ano ako. I-share ko lang ha. Ewan ko sa akin ito ha. Ewan ko kung nafe-feel nyo rin ganun. Kahit na hindi ka kagandahan, katulad ng mga sinasabi nga sa natin ngayong umaga. Pero yung confident mo kay Lord, yun ang inaano mo eh. Yun ang inaano mo na you don't care about people say about your appearance, but your confidence with God na you are beautiful. You are who you are, who God that God says who you are. Yun ang pinapaniwalaan natin. So yung ibang tao tingin sa iyo na pangit ka, hindi ka matalino, hindi ka, that is the opposite, that is the worldly thing. Pero yung sinabi ni Lord, yun ang iaano natin sa puso natin at sa sarili natin na we are who God says we are. So, yung confident natin, hindi sa ibang tao kung ano sasabihin natin, that is the um worldly thing na kaya tayo as a Christian, we believe what God says who we are, not people says who we are, because we know who we are and whom we are with. So yun ang maganda yung natin ngayong umaga. Si Lord, hindi niya tinitingnan yung panlabas natin anyo, hinitingnan niya yung ating puso. Thank you po for sharing. Amen, amen. Thank you, Sister Ophel. Okay, meron pa po ba? Anyone else who would like to? Ako po, Ayan, good sige, morning go po, ahead, good Sister afternoon. Lydia. Opo, meron po lang po akong naalala kong bigla. Doon sa aming, dati dito sa aming church, may siya, may defect yung kanyang paa, parang na polio. Pero hindi siya naging hindrance yun para mag-serve siya. Kaya doon kami, tawag doon, doon kami humanga
sa kanya. Hindi naging balakid yung paglilingkod niya. In fact, naging praise and worship siya. Nag-lead siya sa praise and worship. Kasi hindi tinitingnan na yung ano niya yung disability niya, kung hindi yung binigay na talent sa kanya ng ating Panginoon. Ganun naman ang Panginoon, ano. Ah, mas ano pa nga nag-excel pa kung sino yung may incapacity. Sila pa yung nakikitaan natin na may mga talento. Kahit na yung mga deforms, yung mga walang kamay, yung walang ano, sila pa yung marunong mag-drawing, di ba? Marunong pa sila mag-drive, marunong pa. Marami po tayong ano. Kaya kung titignan natin, talagang ang Panginoon ay nakikita niya yung mga anak niya na ano, lalo na kung ah, nakikita niya na may sa puso nila na gusto nilang maglingkod at hindi iyon ang magiging hadlang. At salamat sa Panginoon, hindi niya tayo ganun tinitingnan kung hindi yung ano yung puso, yung laman ng puso natin, lalo na kung gusto nating ah, maglingkod para sa Kanya. Yun lamang po. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Lydia. Okay, so sige po. We praise God and we thank God for another day, another devotion na talaga pong it was so fruitful, powerful sa atin pong araw sa umaga, sa pag-uumpisa ng ating araw ay at sa iba, they're already halfway their day. Ay nagkaroon po tayo ngayon ng muli ay ah, mabungang pagbubulay-bulay sa salita ng ating Panginoon through our devotion. So we praise God and thank you po, Deaconess Zona. Okay, so sige po, let us uh, move on po sa atin pong Pastor, sorry po. Before we do our prayer blast pala, I've just reminded, kasi prepare ko po dito yung ano yung hymn na Oh God, Oh God, our help in ages past, kasi ito po yung isang ano nabanggit kanina. Yun po yung isang hymn na sinulat ni Isaac Watts. So, maikli lang naman po itong song na to, itong hymn na to. Pakinggan po natin at sa ating pagbubulay-bulay before we uh, go to our prayer blast po. Share ko lang. Lang po. Share song. Po kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri at itinataas namin ang iyong pangalan. Tunay nga po na ang mga ipinalalangin po namin ay kayo, O Diyos, ang makakasagot at magbibigay nito sa panahon na itinakda mo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sa paalala mo sa amin pong devotion sa araw na ito na kami po ay mag-focus sa kagandahan ng kalooban ng bawat isa at hindi kami mag-rely sa nakikita ng aming mga mata. Salamat, Panginoon, na meron kang ginamit na anak na ito na sa devotion namin, na sa ministry niya na pagsusulat ng mga awit, ng mga himno, ay maraming tao ang na-bless, at sa panahon po namin, Panginoon, ay amin pa rin pong inaawit ang mga ito na nagsasalita sa kabutihan at kaluwalhatian mo sa buhay ng bawat isa. Lord, truly, we cannot do nothing without you, without your guidance, your wisdom, and with the guide of your with the guide of the Holy Spirit. Salamat, Panginoon, na tinutuwid mo kami
nire-remind mo kami na lagi na yung buhay namin ay ikaw ang manguna. Ikaw ang aming pinaka gabay sa bawat desisyon na meron po kami. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon na hindi po namin nasusunod ang kagustuhan mo. Kami man po ay minsan ay nangihina, nanlulupaypay, gawa ng mga nararanasan namin sa araw-araw. Pero Lord, we are still firm na yung aming pananampalataya ay matatag dahil ang salita mo ang siyang amin pong pinangahawakan. Patuloy nawa, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa bawat isa ng mga anak mo na nandito sa Daybreak. Panginoon, anuman po yung mga personal challenges po namin, kayo, Panginoon, ang tumulong sa amin na mas lalong magpatuloy sa ibinigay mong kanya-kanyang ministry po sa amin. Salamat, Lord, na sa mga darating pa ng panahon ay hindi lang po kami ang magkakasama-sama sa Daybreak na ito, kundi marami pa po kaming mga kapatiran na maari po naming imbitahan para makasama sa ganitong gathering na ang panalangin ay napaka-bisa, powerful na nagbibigay sa amin ng kalakasan, hindi lang sa pisikal, kung hindi sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Lord, patuloy na i-bless mo po yung mga anak mo na ginagamit na magbahagi, mga leaders na nagpapatuloy sa ganitong ministry sa Daybreak. Lord, ang lahat ng mga idinalangin namin simula pa po kanina ay tunay nga po na kayo, Panginoon, ang Panginoon na nag-aayos ng anumang pong kaguluhan, ng anumang pong hindi dapat sa buhay namin. So we lift up you and we glorify your name in the mighty name of Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang masaganang pagpapala, bendisyon ng ating Diyos Ama, pagmamahal ng ating Panginoong Kristo, at ang pakikipisan, pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo na siyang sumaatin at ating tanggapin ang kanyang salita. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. And everyone will declare and say, Amen and Amen. 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 Amen po. Amen. Amen. Amen, amen, amen.